Ayusin lang natin yung ano siguro, yung communication. Kailangan nating malaman, partner, yung ano yun, yung panig naman ng mga ano pa to, riding public. Oo. Mga commuter, yung At mga motorista. Dito sa pagbabalik nga nung NCAP. Bilang Yes. ang pinakaunang maapektuhan naman talaga ay sila, tayo. Ako. Bulol. Sir June, are you there po? Hi, sir. Magandang umaga po sa inyong dalawa at magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Good morning, sir. Welcome back po sa DZMM. Yes, good morning, sir. Sir, nung huli po nating pag-uusap, sabi niyo po pinaplano niyo na mag-file ng motion for reconsideration dito nga po sa NCAP. Ano po ang update tungkol dyan? Ito po yun, may mga kasamahan po tayo na grupo na magpa-file po ng motion for reconsideration. Pero kahapon po nagkaroon ng isang pulong balitaan ang ating mga kasama at ilulunsad po natin ang malawakang protesta laban po dito sa NCAP na pinatutupad ngayon ng MMDA. Saan po ang protesta, sir? Kailan? Sa Lunes po yan, June 2, alas 8 ng umaga, pupunta po, doon po magkikita-kita ang iba't ibang transport sector, pati po ang mga pribadong sektor ng transportasyon doon sa UP Diliman po, 8 a.m. po. Yan po ang ating plano. At para may parating natin sa MMDA no, na magdahan-dahan naman kayo. Kasi pinayagan nga kayo, nilift nga yan ng Supreme Court, pero nasan yung order ng Supreme Court? Hanggang ngayon, hinihingi po namin yan para once and for all, makita natin kung ano ba talaga yung pinayagan ng Korte Suprema. Bakit tila yata buong Metro Manila na ang gusto nyong lagyan ng camera? Ang alam po namin, gagamitin ang NCAP para dun sa EDSA, para dun sa mga main road, no? Dahil pagkakaroon nga ng malawakang rehabilitasyon ang EDSA. Apo. So, linawin lang natin, sir, ang tinututulan ng inyong grupo ay yung pagpapatupad ng MMDA ngayon sa NCAP, hindi mismo yung polisiya ng NCAP. Marami pa po dapat ayusin na polisiya ang NCAP. At marami pang ibang mga dahilan kung bakit gusto natin itong ipatigil. Pero simple lang po ang dahilan kasi nila noon, yung nakikita namin sa telebisyon, gusto lang nilang makatulong ang NCAP sa rehabilitasyon o rebuild ng EDSA. Kaya po tayo noon, hindi tayo tumututol. Pero sa mga napapanood natin, sa mga pahayag ng MMDA, ng chairman ng MMDA, hindi na po kami sumasang-ayon. Dahil bigla-bigla pong sinasabi na lang nila, katulad ng Senate hearing, magdadagdag pa sila ng mas maraming camera. Hindi man lang po kinonsulta kahit isa po sa aming transport sector. Kaya po, alam nyo, noong 2022, kaya nagkandaloko-loko po yung pag-implement ng LGU. At nagulat na lang tayo, ginawa ng negosyo ng LGU noong 2022 yan, kaya tinutulan natin. At ayaw natin mangyari ulit yan sa MMDA. Ang sinasabi ng MMDA, pondo daw nila ang ginamit dito at hindi nila gagawing negosyo. No? Pero nakikita natin ngayon, parang nagmamadali silang kumita. Kaya tayo po sa transport sector ay magkakasa talaga ng sunod-sunod na protesta. Matigil lamang itong NCAP na to. Opo. Pero sir, ang sabi po kasi ng Supreme Court, doon, nung naglabas po sila ng partial liftment, partial lifting nitong NCAP, it can be implemented by the MMDA in major thoroughfares, especially C5 and EDSA. So, ibig sabihin, lahat ng kalsada under ng MMDA. So, ano po ang problema natin sa pagpapatupad nila sa iba-ibang kalsadang gaya ng Commonwealth, Quezon Avenue, etc.? Alam nyo, kasama nga dyan yung Quezon Avenue, Commonwealth, at nakita ko merong Aurora Boulevard. Tingnan nyo po yung mga sitwasyon ng kalsada ngayon, lalong-lalo na itong Aurora Boulevard. Dalawang linya lang po yan, dalawang sasakyan lang ang pwedeng sabay dyan sa Aurora Boulevard. Nilagyan pa ng bike lane yan. Ayan. Tapos tingnan nyo po ang mga lane markings ng mga kakalsadahan natin ngayon. Maayos na ba? Noong 2022 ba, nung tinutulan natin ng NCAP dahil sa mga kakulangan sa lane markings, signages, digital timer, may ginawan ba nila ng paraan simula 2022 hanggang malift? Mukhang hindi nila ginawa ng paraan dahil ikutan niyo po, ganun pa rin ang sitwasyon ng kakalsadahan natin, yung road infrastructure, ganun pa rin, lubak-lubak pa rin. Kaya konting pagkakamali lang ng isang motorista, sisingilin nila ng napakalaking multa. So parang ang lumalabas ba, sir, ipinatupad ngayon ng MMDA ang NCAP ng hindi plansyado yung kanilang mga patakaran at parang minadali? Totoo naman
minamadali ho ito. Kita nyo, pag-lift ng suspension nila sa Supreme Court, bigla na lang silang magpapatupad kagad ng implementation sa noong nakaraang 26, no? May 26, nung pinatupad nila May ito. 26, Oo. Kung hindi po ito minadali, kinausap muna lahat ng mga transport sector, kung sino mang mga maapektuhan nito, di sana walang ganito, walang pagtutol. Kung maayos ang kanilang pagpaproseso ng pagpapatupad ulit ng NCAP. Opo. Sir, natanong natin yan sa MMDA, yung kung minadali ba. Ang sabi po, hindi, dahil even kahit na TRO siya dati, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagmamonitor nila through CCTVs, tsaka andyan yung system nila, andyan yung personnel nila. So, hindi lang sila nanghuhuli, pero the system is in place. So, ready ang MMDA. So, hindi minadali. Ano ang reaction nyo lang po doon? Sinasabi nila ready ang MMDA, bakit ngayon nagkakaroon ng kung ano-anong gulo, no? Yun yung pagtatakip ng mga plate number dahil tutol ang mga motorista sa NCAP, bigla na lang silang nagbibigay ng penalty. Wala namang penalty. Ano ang bawal sa batas? Meron ba tayong batas na pag tinakpan mo natakpan mo ang isang letra o isang numero ng plate number mo, meron bang nakatakdang batas para dyan? Di ba ngayon lang nila ginagawa yan? Kung ready po sila dyan, di sana noon pa. Alam na nila kung ano sagot doon. And regarding doon sa signages, sir, yung markings, ang sabi po ng MMDA, hindi naman sila manghuhuli. Pwede mong i-contest. Aminado sila, may mga lugar na siguro kailangan pang ayusin. Do you think sapat naman po yon na hindi naman sila manghuhuli para i-address yung issue po ng markings, etc.? Maliwanag po na manghuhuli po sila. Kung hindi po sila manghuhuli, parang wala ring NCAP, ano? Pero isa lang po yan. Kapag po ba ang camera nila ay nakahuli, yung po bang tunay na driver ang kanilang pinapadalan ng violation ticket? Hindi pa po. Alam mo, noong 2022, yan din po ang isang malaking tanong. Dahil napakarami pong mga may-ari ng sasakyan. Sa transport sector naman, yung mga operators ang nagpasan ng mga violation ng mga drivers nila. Tapos yung mga late na NOV, Notice of Violation, talagang umalis na yung driver, tapos yung mga operator na iwan, milyon-milyon po ang ginastos ng mga operator, taxi operator, TNBS operator, kahit sino mga operator. Siya po nagbabayad dahil hindi mairehistro ang kanilang sasakyan hanggat hindi binabayaran ang violation sa NCAP ng kanilang driver. Ngayon, sinasabi nila para sa disiplina ng driver. Nasaan po ang disiplina doon? Hindi po pwede. Ang kasalanan ni Juan ay ang magbabayad ay si Pedro. Kaya marami pa po. Sinasabi po namin, marami pang kailangan ayusin at talagang plantsahin para maayos ang pag-implementa ng NCAP. Siguro sa akin lang, sir, paki-intindi lang natin sa publikong kung bakit anong pinanggagalingan po ng inyong grupo, bakit ganun yung pagtutol natin dito sa policy na ito, kasi baka hindi po naiintindihan ng iba kung ano ba ang saloobin ng mga Transport Network Vehicle Services ng mga TNVS bilang yun po ang inyong nire-represent. Ano ba ang saloobin ng mga TNVS drivers and operators dito sa NCAP na ito? Ba't ayaw po ninyo nitong polisiya na ito? Unang-una po, yung napakamahal ng penalty ng NCAP. Noong 2022 po, kapag ikaw ay nahuli ng NCAP ng MMDA, ang babayaran mo is 150 and hanggang 300. Ngayon po, maabot 1,000 hanggang 5,000. Yan po, napaka bigat po niyan para sa mga transport sector. Papatayin po nila ang industriya ng transportasyon. Yung mga maliliit na operator and driver, talagang hindi kakayanin ito. Magkano lang po ang kinikita ng isang driver sa isang araw. Tapos kapag may nagkamali ka, kahit hindi mo sinasadya dahil sa lubak, umiwas ka sa lubak, natapak ka sa linya ng bike lane, violation kagad, magmumulta ka ng 1,000. Napakahirap po noon para sa isang driver na yung tinrabaho niya ng 12 oras na 1,000 kita ay ibibigay niya pang penalty pa. Apo. Anong masasabi niyo dun, sir, sa mga nag-argument na kaya nga tayo magpapatupad ng ganitong polisiya para madisiplina natin yung mga motorista, kasi hindi naman po lingid sa kaalaman natin na may ilang mga driver po talaga, whether private or TNVS, pasaway po medyo talagang agresibo sa kalsada. At yung policy na ito yung hope na sana madisiplina natin yung mga nagmamaneho sa kalsada. Alam niyo po,
hindi po natin kinakampihan itong mga tinatawag na kamote riders or mga pasaway sa kalsada. Pero dapat isipin din ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, dapat magtakda sila ng tamang penalty para sa mga ganitong sitwasyon. Mahirap po, ang taas ng gasolina ngayon, ang taas ng bilihin ngayon, kahit bumiyahe ho ng mahabang oras ang mga drivers, talagang malulugi sila dahil sa tinakda nilang penalty. Yun lang po yun sa amin. Huwag naman masyadong kunin ang buong kita ng driver dahil nagkamali ka. At doon sa pagkakamali mo, hindi naman lahat yan sinasadya. Yung iba dyan dahil sa pagkakamali yan, yung iba dyan dahil sa lubak, sa walang signage. At saka alam nyo, yung mga motorista dito sa NCR, hindi naman lahat taga Manila yan, taga NCR yan. Yung iba, nanggagaling yan sa ibang lugar, sa probinsya. Hindi nila kabisado ang daan. Kaya dapat perfectin muna natin yung mga kailangan, no? Road infrastructure, sinasabi nga natin, yung mga timers natin, signages natin at mga linya. So sir, panghuli na lang. Monday, may rally kayo sa may UP alas 8 ng umaga. Ano po yan? I-expect ba natin na parang araw-araw or ilang araw po ninyong gagawin? Meron po tayong transport caravan. Babalita po namin sa inyo. Inaayos pa lang natin ang ruta. At ang balita ko po, yung motorcycle advocates natin, meron silang hiwalay sa June 8 pa. At magpapatuloy po ito hanggat hindi natin nakakausap. Bakit napakabilis ang pag-implementa ng MMDA at gusto nila talaga i-push at paramihin pa ang kamera. Okay po. Alright, Sir June, thank you very much po.